Yun mga buddy, daan tayo kala Kuya Renji. Tabutan natin ng kanyang panggasolina mga buddy, kasi wala nang gasolina yung motor natin kasi ginagamit niyan mga buddy. At malaking katulong natin si Kuya Renji mga buddy sa paglakad-lakad niya ng ano ni Nanay Marita. Kaya siyempre mahirap naman din mga buddy, wala pang masyadong income si Kuya Renji ngayon mga buddy. Kaya pagtulong-tulungan muna namin kung sino yung meron. So share na lang muna kami. Daanan lang natin dito kung nandito siya. Saka tanungin na rin natin kung ano yung nangyari kanina, kung ano bang naging resulta. Kaya siya. Kaya siya. Sabi ko mag-antay siya dito eh. Nagwawala daw si Kuya Jonathan mga buddy, kasi yun nga, sa mama niya. At paliwanag ko rin sa inyo mamaya mga buddy kung bakit ganun. Saan kaya yun? So abangan niya ako dito eh. Boss, pwede magparking dito? Ay, ha? Pwede magparking dito? Ha? Pwede magparking dito? Basta. Pwede magparking dito? Doon na. Hindi, didiretso na kami. Pala doon na. Doon na sa gilid, konti. Gilid na konti. Hindi, tanong natin kung ano yung motor niya, kung natapos na niya. Sino pinapacheck up? Ha? Sino pinapacheck up? Bata? Kamay niya mamaga. Kakaano? Gamit. Laba. Luto. Yung taong to. Namaga ba? Namaga? Namaga. Grabe naman ginawa. Ayun ha. Ayan kasi, tiyo. Nakataas na taas Ano? mo to. Ito hindi ko na mataas eh. Ayan. Ito rin, pantayan natin. Kasi, ano balita? Ayun, nag-chat na si... Pumasok ka. Mag-chat si si Ate Jen, sabi ko sa kanya, pag nagtawag na sa yung barangay, chat mo na lang ako para chat ko rin si Buddy. Oo. Kasi pag yun nga, may mga basher na lumabas na mga ano. Yan yung basher, wala namang ano yun. Sa atin lang naman, sa atin naman yung kagustuhan lang din natin makatulong at mapabilisan yung proseso. Kasi mga buddy, nagwawala daw si Kuya Jonathan. Ngayon, yung nilakad kasi namin kahapon mga buddy ay kung susundin yung proseso, napakatagal boss. So nag-decide na rin, kasi si Ate Jen din po yung Nakapangalan na siya. oo, may-ari din ng bahay kung saan sana ibuburol. Ngayon, syempre, hassle din kay Ate Jen mga buddy. Meron din siyang ginagawa, meron din siyang mga gampanin. Ako din po, meron ng mga gampanin, si Kuya Renji. So at saka yung isang pinaka main reason po kung bakit ganun yung naging decision para hindi mag-spread ng Hawa-hawa. virus si Kuya Kaya mga Jonathan. kapitbahay natin Jen, parang umano na rin, malaman na rin na Oo. huwag magburo dito kasi si Jonathan nga may TV, maglamay, maraming tao niyan. Oo. Magkahawa-hawa yan si Jonathan. Kaya nga. So ang naging decision mga buddy, which is kung hihintayin pa namin yung proseso para doon sa mga papeles, matagal pa, si nanay hindi pa nagagalaw Bloated daw. na, bloated Oo, na. So, Di ba manas na dati yun? oo. Dami pang sugat. Kaya nung nakausap nga namin ni Ate Jen, so syempre ilalakad pa daw sa Malacanang, may mga permahan, ganyan. So sabi ko para hindi na rin less hassle na rin sa barangay, although yung barangay mga buddy sobrang effort talaga, sobrang salamat. Ang mula umaga hanggang gabi kay Ma'am Edith, kay Ma'am Ami, yung mga staff nilang driver ng mobile, kasama namin para lang hindi na kami pumila-pila. Pero kasi mga buddy, hindi porket barangay sila, kung ano yung gusto nila, yun na agad. Dadaan po talaga sa proseso. Opo. Lalo't kumukuha tayo ng libreng serbisyo, kailangan pong sundin yung proseso para maging legal po. Hindi naman pwedeng hugot lang sila ng hugot, kuha ng kuha. O hindi po ganun yung barangay mga buddy. Mapa-priority lang, kumbaga. Oo, priority lang sa mapapabilis pila. lang. Pero yun nga, napatagal pa yung mga perma. So nag-decide po ako na sabi ko kung magkano man yung sa Purinarya, para lang at least
maibsan na yung isipin, less hassle na rin sa barangay, less hassle kay Ate Jen, kay sa amin nila Kuya Renji. Pag tulong-tulungan na lang namin para yun nga, pero ang ano mga buddy, wala nang burol para mas makamura kami doon sa Purinarya. Kasi kung may burol, malaki mga buddy. So pinaka cheapest price na nga yung binigay sa amin, which is 20 ata. Kasi yun yung nasabi ko kahapon. Kaya may nagko-comment doon sa vlog ni Ate Jenny na bakit nagtulong-tulong pa kayo, para saan, para ano. Yun po kasi yung napag-usapan para maging mabilis lang, para ma-close agad ang usapan. Kasi nga kita rin po namin ang effort ng barangay. Pagod na rin po sila, may sarili din po silang pamilya, may mga companion din sa bahay. Although trabaho po talaga nila yun, pero ano na po Pero di sila obligado dyan sa ano ni Jonathan. Lalo ganyan ang ginagawa ni Jonathan. Oo, tapos napakapasaway pa ni Kuya Jonathan, ayaw makipag-cooperate. Kahit sino naman po. Kaya kami na po yung nag-decide. Which is ayaw nga pakialaman ng barangay kasi nga gustong proseso mga buddy. Kami na lang nakikiusap sa barangay para at least ma-assist kami mga buddy. Kahit sino ba naman, mapas ka pa na tumutulong ka pa. Siyempre nasasaktan din sila, hindi sila sanay. Opo, tsaka sa mga nagko-comment po ng negative about sa barangay, hindi po. Ako po yung magpapatunay mula noon hanggang ngayon po. Si Kuya Jonathan talaga yung matigas yung ulo at yung effort ng barangay sa pangungunan ni Ma'am Edita sa kay Kapitana Edita Balasbas, no, at saka yung Ma'am OIC Edit, tsaka sa staff niya na si Ma'am Ami, tsaka sa mga driver. Sobrang effort na po. Kumbaga, kami na po yung nahihiya para sa kanila sa inalalapit namin kasi napakatigas ng ulo ni Kuya Jonathan. Which is ngayon galit na galit pa siya mga buddy kasi gusto niya iburol nga. Pero syempre mga buddy, for safety din ng komunidad, hindi kasi pwede mga buddy. Kasi nga magkakalat siya ng sakit at inaagapan din natin para at least pag matapos to, yung gamutan naman niya mga buddy. Kasi alam naman natin yung lagay niya mga buddy, delikado na rin. Kaya yun yung nilakad namin kahapon mga buddy para maging malinaw lang po. Tapos yung kay Kuya Renji naman ngayon, yung nilakad nila mga buddy, yun nga, mag-uusap-usap po kami for final. Ang napag-usapan po kasi ay bukas ang libing. Kahapon namin bukas alauna daw ang libing. So yun, babayaran na lang po namin yung service ng funeral para close na po lahat. Hindi na po namin hihintayin yung perma-perma, iba-iba. Which is nakipagtulungan din kami sa barangay para at least mga buddy, meron din kaming kung sakali man may mag-claim na kamag-anak, which is dati wala namang pong nagki-claim dati. Para at least may patunay din kami na kasama namin ang barangay na hindi kami din gumawa ng basta-basta ng hakbang na wala na bypass. Oo, na bypass. So yun. Tsaka, boss, regarding sa medical ni Jonathan, lumabas ng result. Okay, maganda. Yung target ng is isolation talaga siya. Yun po talaga. At ayaw na rin ni Ate Jenny na doon sa bahay niya kasi nga syempre magkakalat po ng virus. Sana maintindihan din po ng ng mga nanonood. At saka sa mga wala na pong sisihan, wag pong sisihin ang barangay, wag sisihin ang mga tumulong, sila Kuya Ka-Business, wala pong ganun. Sa atin na lang po, matapos na po yan, andyan na po yan, kung sakaling bigyan pa tayo ng kakayanan na mapagamot si Kuya Jonathan, gagawin po natin. Pero sa mga panahong ito, hindi po natin kailangan yung magsisihan o magbahabahagi kasi mas maganda po yung nagtutulungan na sama-sama. Apaman sa barangay po, maraming salamat po. At yun nga, 178. Saludo po sa inyo ma'am. Kami po yung magpapatunay mga buddy na hindi po nagkulang ang barangay, kundi sobra-sobra po ang kanilang assistance para sa amin. Kami na po kaya nakita sila yung oras namin sa pamilya namin, binibigyan na nga namin. Sobra. Kahapon ko rin nakita boss yung talagang effort nila. Ma'am, sabi ko kay Ma'am Edith, ganito po ba ginagawa nyo araw-araw? Ganito yan. Tapos si Ma'am pa po, shout out kay Ma'am Ami, pa po, kaya pala nung hinatid kami sa ospital noon, agaran din siyang umuwi kasi i-rescue din niya. Biruin yung mga buddy, yung asawa din niya na stroke. Kaya pasensya na Ma'am Ami, na ko lang din po, na banggit ko lang din po kasi saludo po ako sa inyo. At kung may pagkakataon po, baka makabahagi din po kami kahit konti sa pagtulong kay Sir. Get Wilson sir, maging okay na po. Opo. At kung loloobin ay makabahagi po kami sa pagtulong din sa kanya. Kaya dun ako talaga sumaludo. At sino talagang kinakausap niya, talagang hands-on siya. Kaya saludo po ako sa inyo. Nahihiya na nga po ako kahapon sa kanila mga buddy. Kaya yun. At siyempre kay Kuya Renji, may mga pagsubok siyang pinagdadaanan mga buddy. Napakalungkot ng buhay niya ngayon. Wala siyang motor. Ano nangyari sa motor mo? Nakinuha ng pulis. Hindi, ba kinukuha? Nakaparada doon sa malapit sa checkpoint nila. Napuno na marami na nahuli. Natambak. Ba't di mo pa kinukuha?
Kailangan ng ano doon, boss? Magkano bang ano dun? Ewan ko, di ko. Kaya ba ng 10,000? Kaya naman. Kaya naman. Ang laki lang sa kukat. Hindi, pakuha ko na ngayon. Wala ka bang ginagawa ngayon? Tingnan mo na ngayon. Wala naman ano, hindi naman natikitan, di man ano, pero yung O nasa assist police pang station. ano. Iba kasi yung syempre, panggas mo pabalik. So ganyan, pakuha na lang natin mga buddy yung ano, yung motor ni Korenji kasi nanganganib din yung motor ko mga buddy. Wala. Baka masama. Ginagamit yung motor ko kaya di ko ginagamit mga buddy kasi walang rehistro. Kaya mga barangay, wag niyo pong huliin si Kuya Renji. Ang dito lang Basta naman. yelo po na motor, palampasin niyo lang. Dito lang naman po 'yun. Ano lang po 'yun. Urgent kasi. So ayun Kuya Renji, punta muna kami sa ano kasi papacheck up ko si Mrs. Basta Del. mag-chat lang ako sa'yo mamaya pag tawagan kita. Opo, ibabalik po namin yung ano, ito yung x-ray din yung. Ay, anong sabi? Ayun o. Ayun, nasobra, ayun, kamay po. Nasobra niya sa gamit. Nasombra ng paluktot. Ganyan daw. Dapat kasi ganun lang. Pero wala naman daw bali. Paano lang? Pero ang problema, yung ugat niya daw. Ayun, ugat, ipit. Eh, sabi nila, tuturukan daw ng steroid ba? Ano yun, ma'am? Steroid na. Pa-second opinion po ako, kaya yan, mahirap na rin po kung ano man yung mangyari kay Mrs. Ay, Sa daliri lang yun. Ano naman napunta? Malapit sa bituka. Malapit. Yun, malapit to. Hindi, ano yan mga buddy. Fighter. Matapang yan. Kasi, ma'am. Ganyan lang yan, pero syempre, katulad ngayon mga buddy, may mga sarili na po kaming problema. Pero ganoon pa man, sabi ko, yung pagtulong namin, hindi naman nangangahulugan na ano na namin, iwawalang bahala. Katulad ni Renji, may sarili po kaming pangailangan din. Sabi ko nga kung ano yung kakayanan namin, magtutulong-tulong po kami. Kaya yun, salamat po. At ulitin ko po sa mga nagko-comment po, sana wala na pong negative. Pero ano po yan opinion nyo po yan, hindi po namin kayo mapipigilan. Huwag na naman sobra naman. Huwag lang po sobra, oo. Na nakakasakit na po. Opo. Yung opinion naman is walang maling opinion. Opo. Kung opinion lang po. Opo. Pero yung iba kasi na naapektuhan po. Opo. Lalo yung mga wala sa social media. I-consider naman po sa feelings ng kapwa-tao natin. Lalo sa mga otoridad po. Wag po. Kung hindi po porket libre tayong magpahayag ng damdamin natin sa social media ano naman, garapalan naman po. Wag po ganun. So ayun, muli salamat po at ihatid ko muna si Kuya Renji.